Eto mga minamahal, sobrang ganda po ng tirada at pagpitik ni Leila de Lima dito nga po sa pagiging feeling victim ni VP Sara Duterte. Alam naman talaga ninyo na totoo na si de Lima ang nakaranas noon ng crucifixion at ng tinatawag na persecution. Talagang political motivated yung pagkakulong sa kanya. Imagine nyo 3 drug cases. Pero lahat yun acquitted. Napatunayan ni de Lima na lahat ng mga accusation sa kanya ay talagang gawa-gawa lamang para mayurak ang kanyang pagkatao, masira ang kanyang imahe, at higit sa lahat yung kanyang reputation sa mamamayang Pilipino. Kaya tingnan niyo yung galit ni de Lima. Dalang-dala niya hanggang dito sa impeachment, 'di ba, ni VP Sara Duterte. Kaya well-deserved naman ni de Lima na maging isang House panelist, maging prosecutor dito nga po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alright, sige, basahin natin to mga minamahal. Sabi dyan, VP Sara pinitik ni de Lima sa hirit na crucifixion sa impeachment trial. Ito kasi yung statement ni VP Sara noong May 31. Sabi niya, it's persecution, some sort of crucifixion. And so, when there's crucifixion, there's blood. So, it's a bloodbath. My bloodbath. Ngayon naman, ito yung responde ni de Lima. Crucifixion kung walang basihan. Oy, totoo yan, mga minamahal. Matatawag mong crucifixion ang ginagawa kay VP Sara Duterte kung wala talagang basihan, kung gawa-gawa lang yung kwento, fine-fishing siya. Di ba? Politically motivated. Yun yung tinatawag na crucifixion. Kaso, meron pong mga malalalim na ebidensya. Easy na lang po yan. Ilang hearing yung nangyari and ilan po yung mga nakita, di ba, na pangangamkam, panloloko ni VP Sara Duterte sa kaban ng bayan. So, meron pong mga ebidensya. Ang pangit naman, i-impeach yung tao, walang ebidensya, di ba? Kaso mayroon pong mga malalalim na ebidensya. 7 po yung article of impeachment. So, hindi po pwede nating sabihin na si VP Sara Duterte ay tawag dito fine-fishing. Dahil in the first place, mga minamahal, may mga basihan ang mga aligasyon patungkol sa kanya na kailangan niyang sagutin. Di ba? So, ang crucifixion, kung talagang iniipit na wala talagang basihan, malinaw ang basihan malakas ang basihan, malakas ang ebidensya. Yung iba, nakita natin sa hearing ng Quadcom, sa Committee on Good Government and Public Accountability, tsaka sa ilang budget hearings. Malinaw at malakas yung ebidensya. Dito nga po mga minamahal, kay VP Sara Duterte. Simple lang. VP, kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo na lang sagutin yung mga aligasyon na ipinupukol sa'yo? Sino si Jokno? Sino si Marian Rivera? Sino si Mary Grace Piatos? Sino itong taong to? Sino yan? Sino si Antiveros? Diba yung may mga pangalan na nakakaloka, mga minamahal Meron ako sa inyong ipapakita. Imagine, may mga pangalan na malapit sa mga senador. Ito, tingnan nyo, sa confidential funds. You know? May Escudero, may Estrada, may Ontiveros pa talaga Talaga nga namang ikagagalit yan at magiging himutok ni Senator Risa Ontiveros na kasama na idawit yung kanyang pangalan dito nga po sa, pangangamkam sa pera ng kaban ng bayan ni VP Sara Duterte. Talagang hindi pinalagpas, no? Grabe tong budulgang na to. May Revilla, may Lapid na tumatanggap daw ng confidential funds. Uy, may Escudero, mga minamahal. Iba na to. Baka totoo yung kay Escudero. 'Di ba? So anyway, kailangan lamang po yung ipaliwanag ni VP Sara Duterte kasi yung taong bayan, deserve naman po natin malaman ng katotohanan. Taxpayer tayo. At 88% ng mamamayang Pilipino gusto na pong harapin ni VP Sara Duterte ang impeachment trial. Ang problema, bakit kasi dinidelay? Pero anyway, dito tayo sa pag-usapan natin, yung kay de Lima at kay VP Sara. Huwag kang mag-astang feeling victim na in the first place, ikaw naman yung gumawa ng paraan para mahantong ka sa ganyang posisyon. 'Di ba? Kung hindi ka nangangamkam sa kaban ng bayan, kung hindi mo inabuso yung pera ng taong bayan, 'di ba? Hindi ka naman nahahantong sa ganyang lagay.
na to the point, mga minamahal, na ikaw ay nahatulan na. Di ba kung hindi mo ginamit ang pera ng taong bayan sa walang katuturan, hindi ka naman mapupunta sa ganyan eh. Kung naging, tawag dito, naging accountable ka lang, naging transparent ka lang, 'di ba, sa lahat ng bagay-bagay. Kasi 'di ba yan yung sabi nyo, mahalin natin ang Pilipinas. Pero mukhang sa nangyayari, mga minamahal, mukhang ang minamahal lang ninyo yung pera ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya wag kang mag-ala biktima na sasabihin mo na crucifixion ang ginagawa sa akin, political persecution. Hindi mo pwedeng masasabi yun dahil wala naman talagang matibay na ebidensya na nagsasabi na ikaw ay isang biktima ng political persecution. Pero mayroong matibay na ebidensya na talagang nangangamkam ka sa pera ng kaban ng bayan. At nakita yan sa Quadcom, sa budget hearing, at doon nga po sa good government and public accountability. Ang totoong nakaranas ng crucifixion, walang iba kundi si De Lima. Yan yung totoong nakaranas ng political prosecution, si Leila De Lima. Noong mga panahon, diba, na inaakusahan nyo siya na gumagamit ng nagpapalakad ng droga sa bilibid. Yun yung crucifixion. Dahil napatunayan naman natin at base sa mga bumaliktad, diba, na bumaliktad ng mga tao, diba, na nag-sworn affidavit na sinasabi si De Lima ganito daw, tas year later sinabi na sila daw po ay inipit lang at ginipit, diba? Yun yung crucifixion. Yung ginawa ninyo ng maling paratang si De Lima, na ang gusto lang naman talaga ni De Lima is imbestigahan yung Davao Death Squad ninyo doon sa Davao nung siya ay Department of Justice Secretary. Diba, kaso inipit ninyo dahil ayaw nyong mabisto kayo sa ginagawa ninyong katarantaduhan. Noong alkalde pa lamang yung ama mo at ikaw mismo. O, tingnan ninyo. Diba? Ang panahon na mismong naghuhusga. Si Sara Duterte na turingang oplantokhang queen. Si former President Duterte, di umano pumatay ng napakaraming Pilipino at nandoon na siya ngayon sa The Hague, sa ICC, sa the Netherlands. Diba, imagine nyo yung taong inipit nyo ngayon, nakatindig ngayon. Mataas ang paninindigan, taas noo hindi nyo napatumba. Nanindigan sa kanyang sariling paa, walang binago sa kanyang sistema. Mula noon, yung kanyang political agenda ay hindi nagbabago. Kita ninyo? Diba? Panahon lang din ang husga. Ang karma ay bumabalik yan. Alright, mga minamahal, yun po. Feeling main character, feeling pa victim. Julol, huwag kami, BP Sara Duterte, hindi kami mga pinanganak kahapon. Kaya, dahan-dahan sa mga sinasabi mo, baka mamaya, babalik at babalik yan sa'yo. Diba? Less talk, less mistake. So, alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.